Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na si dating Public Works Secretary Catalina Cabral ang bangkay na nakuha sa Tuba Benguet. Ang sanhin ng pagkamatay ay blunt force trauma na consistent sa pagbagsak. Kinumpirma rin ni Remulla ang findings na nagsabing walang gunshot wounds o iba pang indikasyon ng foul play at ang mga natamong pinsala ay consistent sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Inaasahan ding i-turn over ng asawa ni Cabral ang mga personal na gamit nito para sa investigasyon pagkatapos ng libing, habang tuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa pagkasawi ng dating opisyal. Samantala, isinapubliko na po ang resulta ng autopsy ng labi ni Cabral at ito ay dahil sa pinsalang natamo nito dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar o eksaktong pahayag ng dalubhasa na blunt traumatic injury consistent with a fall. Ayun. Ang tanong pa doon, sabi niya, nagpatihulog ba o inihulog? Di ba? O sige, tanggapin na, sabi ng iba. Sige, tanggapin na po natin. Ang tanong nga nila doon ay nagpatihulog ba siya o inihulog? Tataka lang ako doon sa driver, no? Di ba yung may picture siya lumabas yung nagkalat? Ikaw, driver ka. Siya sabi, ma'am, huwag ka po. Di ba? Particular, pangkaraniwan na yan Ma'am, huwag ka po. Yan, ito. Di ba? Yan ba, dati nang lagi bang ginagawa ng amo mo yan? Kasi kung hindi, maaalarma ka dyan. Pero dito parang si Sir, nagpa-picture pa Ang ganda pa ng ngiti niya, no? Oh. Ito ba ay kapag dumadaan kayo dyan, talagang ginagawa ni Yusek? Di ba? Sa kabila nung sinasabi na ito pa lang si Yusek Cabral ay mayroong trauma sa height. Di ba? Kasi kung ikaw ay driver niyan, matagal mo nang ipinagdadrive, maalarma ka sa ganyang ginagawa ng amo mo, di ba? Oh. Pero si Sir, parang sarap pa ng ngiti nag-selfie pa Di ba? Tapos huminto kayo diyan sa may pakurba. Yung pakurba na yan parang bawal yata huminto dyan Kasi straight yellow lines. Kung meron ng shot yan yung guhit doon sa kalsada, straight yellow lines. Dapat dyan, una best, bawal kayong huminto dyan Oho. Kaya nga rin nung una, pumunta sila dyan, sinitan ng pulis, sinabi na sila, ay naku, bawal ho dyan, huwag kayo dyan. Umalis daw sila. Tapos bumalik uli. Di ba? Kung ngayon, kung ikaw ay driver, ma'am, ba't ba pabalik-balik tayo dito? Ano bang, di ba? Tapos iniwanan mo siya doon. Yun yung paano yun. Hindi naman pasyaran po yun. Hindi, di ba? Sa pangyayari ito, maraming katanungan Kaya yung katanungan na yan, bagay, kung hindi naman po nasasangkot si Yusek Cabral sa marami hong iskandalo at marami pong usapin, di ba? Wala man siguro, hindi naman, ayoko sabihin, baka makasakit ng damdamin, Una, wala naman tayong pakialam kung ano man ang nangyari sa kanya. Pero dahil po sa issue at usapin na kinasasangkutan ni Yusek Cabral, napag-uusapan tuloy itong bagay na ito. Di po ba? Ngayon, sabi naman ng iba, particular kasi, pangkaraniwan kasi, kung yan halimbawa, nagpakamatay, diyan pupunta. Tsak, merong yan, suicide note po yan, may liham siguro yan, ano pa man. Kasi mag-iisip yan Hindi pangkaraniwan itong sitwasyong ito, no? Well, sige, tanggapin natin, pansamantala, na talaga nahulog, doon talaga. Siya talaga yon. Katawan talaga niya yon. Lalo tuloy humaba ang usapin at marami tuloy sa kababayan natin ang parabagang ayaw tanggapin itong balitang ito. Ako nga, bilang isa, sabi na natin, sige, tama na po lahat ang sinasabi ninyo, pero hindi nyo maalis sa taong bayan na mag-isip ng iba, Yun ang malungkot na katotohanan. Malungkot po yan sa isang kamag-anak o pamilya. Kumbaga, namatayan na nga kami. Di ba? Nagluluksa na nga kami. Pinag-iisipan nyo pa ng hindi maganda. Di ba? Masakit yung ganung bagay,
Pero hindi mo naman masisi ang taong bayan kung gano'n ang kaisipan nila. Di ba?